At ayan, sa balita naman na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol dito kay Solana. Solana reclaims $72 but on-chain data flags weakening momentum. Nakikita po natin ang pag-reclaim ni Solana sa price level na $72 matapos po ang pagbagsak nito sa presyong $64 noong nakaraang araw. Maraming traders ang natuwa dahil po sa biglaang pagtalon na ito. Pero kung titignan po natin ang mas malalim na datos, may mga sinyales na dapat po nating pag-ingatan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang kasalukuyang kalagayan ng Solana Network at bakit sa kabila ng presyong $72 ay may mga fading momentum tayong nakikita sa on-chain data. Ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba nag-rebound itong si Solana sa presyong $72 nitong nakalipas na araw. Ayan, ang pagtalon po ng presyo ay hindi po basta-basta naganap. Maraming traders ang naging optimistic dahil po sa pag-usbong ng tokenized stock trading sa loob ng network ni Solana, lalo na sa sektor ng AI-related stocks. Ang ideya na maaari ka nang mag-trade ng stock market assets gamit ang bilis at mababang fees ng Solana ay naging mainit na topic. Sa aking pananaw, ang pag-akyat po sa presyong $72 ay isa po itong klasikong halimbawa ng market sentiment na hinihimok ng bagong narrative. Nakatulong din dito ang airdrops hopes na laging nagbibigay po ng excitement sa community. Pero kailangan natin na maging maingat. Ang pag-akyat na ito ay tila nakadepende lamang sa hype ng tokenized stocks. Kapag ang presyo ay tumataas dahil lang sa excitement ng isang bagong feature, madalas itong maging unstable. Parang isang bagong tayong tulay na kailangan pa ng oras para masubok kung matibay ba talaga ang pundasyon. Hindi po sapat ang hype para sustentuhan ang long-term growth kung ang mismong network fundamentals ay nagpapakita ng paghina. Ngayon, tokenized stocks ba talaga ang magliligtas dito kay Solana? Ayon po sa datos mula sa Jupiter Aggregator, umabot po sa mahigit $113 million ang volume ng tokenized stocks sa loob lamang ng 24 hours. Mukhang malaki, di ba mga crypto? Pero kung susuriin natin ng mabuti, ang liquidity sa mga automated market making pools ay medyo manipis. Marami ring mga issuers ang naglalaban-laban para sa pare-parehong produkto na nagre-resulta sa pagkapira-piraso ng liquidity. Para sa akin, ang tokenized stock ay isa pong napakagandang technology. Pero sa ngayon, overcrowded ang market. Dahil marami ang sumasabay sa hype, nagkakaroon tayo ng tinatawag na liquidity fragmentation. Isipin ninyo na lang mga crypto ang isang malaking pie na hinati-hati sa sobrang maliliit na piraso. Walang nakakakuha ng sapat na sustansya. Bukod pa rito, ang kompetisyon mula sa ibang platforms gaya po ng Hyperliquid ay hindi po biro. Ang mga investors ay naghahanap ng pinakamagandang execution at pinakamalalim na liquidity. Kung hindi po ma-solve ng Solana ang problema sa liquidity, baka maging short-term narrative lang ang tokenized stocks at hindi po maging tunay na haligi ng network. Ngayon, bakit naman bumababa ang TVL at saka DEX volume ni Solana? Dito po tayo magkakaroon ng seryosong usapan. Ang TVL or Total Value Lock ni Solana ay bumaba po ng 11% sa loob lamang ng nakarang araw. Nakaraang buwan po pala. Ang platforms gaya po ng Camino, ayan, Radium at pati na rin ang liquid staking solutions gaya po ng Binance Stake Solana ay nakaranas po ng pagbaba sa kanilang TVL. Hindi lang yan, ang DEX volumes ng Solana ay bumagsak din sa $30 billion bawat linggo. Nito pong noong February hanggang sa maging $10 billion lamang ngayon. Yan, ito naman ang aking opinion dyan. Ito po ang tinatawag natin na red flag. Ang TVL ay ang bloodline ng anumang DeFi ecosystem. Kapag ito ay bumababa, ibig sabihin ay lumalabas po ang pera
o kaya naman ay nawawalan ng tiwala ang mga users. Ang 11% na pagbaba ay hindi maliit na bagay. Ito ay indikasyon na ang demand para sa on-chain activity ay humihina. Kahit sabihin nating sikat ang tokenized stocks, kung ang kabuuang TVL at DEX volume ay bumababa, ibig sabihin ay hindi ito sapat para pagtakpan ang pag-alis ng liquidity sa ibang sektor. Parang isang tindahan na sikat ang isang item, pero ang kabuuang kita ng tindahan ay nalulugi pa rin. Kailangan nating tanungin, saan lumilipat ang pera? Malamang ay sa mga Ethereum Layer 2 networks gaya ng Base na unti-unti nang humahabol sa market share. Ngayon, may future ba ang Solana sa gitna ng pump.fun dependence? Ayan. Isa po sa pinaka-nakakaalarma ay ang dependence ng Solana sa pump.fun. Halos 30% ng DApp revenue ng Solana ay nanggaling lamang sa platform na ito. Nakaramihan ay nakadepende sa meme coin trading. Ayon sa mga reports, napakaraming tokens ang inila-launch araw-araw, pero ang karamihan sa mga traders ay nawawalan din ng pera. Kaya ito po ang aking opinion dyan. Sa tingin ko, ang pag-asa po sa meme coins para sa revenue ay isang fragile business model. Ang meme coin trading ay parang sugal. Masaya kang nananalo, pero mabilis mawala ang interest kapag nagsawa na ang mga tao. Ang isang matatag na blockchain ay hindi dapat nakadepende lamang sa gambling activity. Kung ang 30% ng iyong kita ay nanggagaling sa isang bagay na pwedeng mawala bukas, nasaan ang sustainability? Kailangan ng Solana ng mas maraming institutional use cases at hindi lang purong meme coin speculation. Kung hindi ito magbabago, mananatili po ang Solana sa isang boom and bust cycle na delikado para sa mga long-term holders. Ano naman ang sinasabi ng Solana futures para sa atin? Pag-usapan naman po natin ang futures market. Nitong Biyernes, nakita natin ang pagtaas ng funding rate ng Solana na indikasyon na maraming traders ang nag-aabang ng pag-akyat o kaya naman ay nag-o-open ng long positions. Ang 10% annualized rate na ito ay nasa gitna. Hindi masyadong excited pero hindi rin po ito bearish. Ito naman ang papasok ang aking opinion. Ang funding rate na ito ay nagsasabi sa atin na ang market ay neutral but hopeful. Walang masyadong sobrang kumpiyansa na sa totoo lang ay magandang sinyales. Kapag ang market ay sobrang bullish, doon tayo madalas nakakakita ng malalaking long liquidations. Ang 10% ay nagpapakita na ang mga traders ay cautious. May anticipation para sa mga airdrops gaya ng on-re, bulk at loophole na nagbibigay ng kaunting fuel o gasolina sa presyo. Pero ang tanong, sapat ba ito para ma-break o mabasag ang resistance sa $80? Sa kasalukuyan, mukhang malayo pa tayo doon. Ang kompetisyon sa tokenized stocks at strategic partnerships ng ibang chains gaya po ng Ethereum-based systems sa NYSE ay nagpapakita na ang kompetisyon ay hindi lang sa loob ng Solana, kundi sa buong crypto industry. At ayan sa kabuuan, ang pag-rebound po ni Solana sa $72 ay isang positibong sinyales. Pero wag po nating hayaan na mabulag tayo sa presyo lamang. Ang on-chain data ay malinaw. Ang TVL at saka DEX volumes ay bumababa. At mayroon po tayong issue sa sustainability ng revenue dahil sa labis na dependence sa meme coin platforms. Ang tokenized stocks ay isa pong magandang development pero kailangan ito ng mas malalim na liquidity para maging tunay na driver ng presyo. Kaya bilang mga investors, ang mahalaga ay bantayan natin ang mga fundamentals. Huwag po tayong basta-basta magpadala sa hype at laging tingnan kung ang network ay active pa rin ginagamit ang mga tao. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag at laging mag-aral bago pumasok sa anumang posisyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video ng itong mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.